Dalawang clips lang tong video natin ngayon mga idol. Ipapakita lang natin yung pagiging cerebral player ni LeBron sa court. And fan ka man or basher ka nung taong to, sa tingin ko, pagkatapos ng video na ito ay ma-appreciate mo rin kung paano gumagana ang utak nito at kung gaano kataas din ang kanyang basketball IQ. Andito nga siya sa may right corner, tao si Jaren Jackson. Medyo malabo idol pero may sinesenya si Desmond Bane dito. Hindi ko sigurado kung ano yan pero mukhang sumisenya siya nung play na ang signal ay talking hand. Para sa mas malinaw na reference, ito yan. Mamaya magme-make sense to, promise. Balik tayo kay LeBron sa corner and habang pinapanood ko to, nagtaka ako sa kanya kasi linayuan niya si Jaren Jackson Jr. 16 seconds na lang po ang natitira sa shot clock, so pwedeng magnakaw play itong si Jackson at tumakbo pa loob para sa posibleng alley-oop, di ba? I mean, iniwan na siya nung tao niya. So, pwede nilang biglain yan. Pero syempre, alam ni LeBron yan, so inaabisuhan na niya si AD na abangan din tong si Jackson kasi pwede siyang pumasok. Siguro dahil din umangat si LeBron dyan ay dahil maaaring mag-drive po itong si Desmond Bane sa kanan. So with LeBron being there, may hirapan umatake si Bane kasi may extra body siyang makakasalubong. Pero hindi pa yan yung malupit doon. Ito yan mga idol, noong sinulo na ni Aldama ang bola, nakatingin siya doon sa direksyon kung nasaan si Jackson. Maaaring mali ako rito pero mukha naman na nakatingin siya kay Jackson, di ba? And ano yung ginawa ni Jackson? Pumunta rin siya doon sa kinatatayuan ni LeBron. So anong ibig sabihin yan? Na-predict po ni LeBron kung saan ang punta ng tao niya. Alam niya yung play. Supposedly ay nakatingin si Aldama dyan kasi ipapasa niya dapat kay Jackson dito sa may elbow area. Pero one step ahead na nga po si LeBron sa kanya at ngayon hindi na niya pinapapwesto si Jackson. Kita nga natin na inuurong niya. Nasira ang play entirely pero solid din tong ginawa ni Prince sa pag-mirror sa kanyang defender. Kahit saang side man siya pupunta ay sinundan lang niya si Bane kaya hindi rin to nakakuha ng bola. Ending ay isang well-contested na tira sa mid-range pero kinik out na lang din ni Aldama sa huling segundo kasi ang ganda rin ng help ni LeBron. Panoorin muli natin. Now, hinanap ko sa game na ito ang kaparehas na play and mukhang ito yon. Tignan nyo po itong senyas ni Kennard. Mas klaro sa clip na ito na talking hand yung senyas niya. And ganoon din ang kanilang ginawa, sasaluhin sa ibabaw ni Aldama. And dito, makikita nga natin na nakapwesto na sa elbow si Jackson pero sa AD naman ang tao niya at the moment. Si LeBron ay nakaupo. And ayan yung pinigilan ni LeBron sa nauna nating clip. Yung pag-triple threat ni Jackson sabay itong dribble handoff. Medyo delicate nga yan para sa Lakers kasi matinik na shooter tong si Kennard pero nadepensahan naman din nila. Like we said mga idol, dalawang clips lang yan pero nakita nga natin yung basketball smarts and pagiging intelihente ni LeBron. Actually, kung isa-search nyo lang maraming ganitong klaseng video si LeBron. Parang ganito yung kwento ni DeRozan dati na noong nasa Cavs pa si LeBron at siya ay nasa Toronto pa. May isang beses na yung kampi daw ni DeRozan hindi alam kung saan siya pepwesto sa play. Pero sinabihan pa siya ni LeBron kung saan dapat siya pepwesto kasi alam din talaga niya. And when our teammates forgot the play and Bron told him the play. Dito inunahan niya sa pwesto si Jackson at nawasak yung play sa huling mga segundo ng quarter. Ano ang masasabi niyo dito mga idol? Ilagay niyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan niyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.